Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Phreatic eruption muling naobserbahan sa Bulkang Taal. Ilang ahensya ay pinatupad ang dress code adjustment bunsod ng tag-init. Pilipinas at Korea mas paigtingin ang kolaborasyon sa turismo. CHR na bahala sa strip search procedure na isinasagawa sa Bilibid. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinuko sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, muling naobserbahan ang isang mahinang phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, bagamat maaaring mangyari muli ang phreatic events, ay malabo itong mauwi sa isang magmatic eruption. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Taal. Nitong kamakailan lang ay nagbigay paalala ang Philippine Coast Guard o PCG Nursing Service sa publiko laban sa food poisoning o tinatawag ding foodborne illness na isang impeksyon o iritasyon sa digestive tract na karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Ayon sa ulat, mas tumataas ang panganib ng food poisoning dahil sa init ng panahon lalo kung hindi wasto ang pag-imbak sa mga pagkain. Dahil dito ay nagbigay ang PCG Nursing Service ng mga paalala at paraan upang maiwasan ito na inyong makikita sa inyong TV screens. Nagsagawa ang Philippine Red Cross o PRC ng Mass Casualty Incident Simulation Exercise nitong Miyerkules bilang bahagi ng paghahanda sa The Big One. Kasabay rin ito ang pagdiriwang ng World Red Cross at Red Crescent Day. Tinalakay ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon at PRC Secretary General Dr. Gwen Pang ang kahalagahan ng event upang magkaroon ng kamalayan ang mga kalahok na voluntaryo sa kanilang pagtugon sa sakuna, kapasidad, koordinasyon at katatagan sakaling mangyari ang malakas na pagyanig. Dahil sa tumitinding init ng panahon, nagkaroon ng kautusang maging panibago na ang kasuotan ng mga empleyado sa ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Base kay BI Commissioner Norman Tansinco, mahalagang unahin ang kaligtasan ng mga empleyado lalo na't kinakailangan maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Ang mga ahensya gaya ng DILG, PNP, BJMP, pati na rin ang BFP ay pinahihintulutan na ring magsuot ng light uniforms bunsod ng panahon. Sa ating ulat panahon, nananaig pa rin ang epekto ng easterlies at ngayoy frontal system sa ilang bahagi ng bansa. Maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Batanes at Cagayan na dulot ng frontal system. Habang posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DTI ilulunsad ang IFEX Philippines 2024 sa ika-10 hanggang ika-12 ng Mayo. Pilipinas at Korea mas paiigtingin ang kolaborasyon sa turismo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa Republic of Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism o MCST Minister Yoo In-cheon sa Museum of Modern and Contemporary Arts sa Seoul, South Korea nitong Miyerkules bago ang Seoul International Travel Fair. Ayon sa dalawang ministro, layo nilang mapanatili ang matatag na ugnayan at pagtutulungan ng mga Koreano at Pilipino sa larangan ng tourism exchange. Ipinahayag din ni Secretary Frasco at Minister Yoo ang pagnanais na isulong ang mutual tourism development sa pagitan ng dalawang bansa bilang tanda ng paglagda sa bagong implementation program ng Memorandum of Understanding sa Tourism Cooperation para sa panahon ng 2024 to 2029 na magbibigay daan para sa mga bagong partnership sa iba pang kaugnay na sektor kabilang ang kultura, palakasan at sining. Posibleng magtayo ng palipara na direktang magkokonekta sa New Zealand at Pilipinas. Base ito sa pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at newly designated New Zealand Ambassador Catherine Rosemary McIntosh. Ito umano ay dahil walang direktang flight sa dalawang bansa kung saan kailangan pang pumunta sa Sydney, Australia. Sinang-ayunan naman ito ni Pangulong Marcos, ngunit nilinaw na posibleng hindi ito itayo sa Manila dahil sa mataas na volume ng mga pasahero, kundi sa ibang maliliit na regional airports. Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na dapat nalabanan ang umano'y disinformasyon na kampanya ng China kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nararapat na labanan ang umano'y disinformasyon na pinapairal ng China. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ito ay para kontrahin ang mga maling impormasyon na kumakalat hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin umano sa international community na kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Isa nga sa mauugong na usapan ang isinawalat ng Chinese Embassy na new model o kasunduan ng China at Pilipinas bilang regulasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa isang news article, ipinahayag ng isang hindi pinakilalang mataas na opisyal ng China na maglalabas ito ng audio file ng usapan tungkol sa nasabing kasunduan. Isa umanong AFP Westcom chief ang nakausap ng nabanggit na Chinese official. Ngunit duda umano ang Department of National Defense sa kredibilidad ng nasabing audio recording na mula umano sa isang phone call. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, kung totoo man ito, lalabag umano ang China sa anti-wiretapping law na batas na nagbabawal sa pag-record ng pribadong pag-uusap ng walang consent. Samantala, itinanggi naman ng Philippine Navy na hindi pumasok ang Armed Forces of the Philippines sa kahit anumang kasunduan tungkol sa West Philippine Sea. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Para po sa mga kasambahay, nag-anunsyo ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa taas-weldong pagpapatupad para sa mga kasambahay na nasa Central Visayas Region. Para sa buong detalye, tunghayan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nag-anunsyo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Central Visayas Region sa Department of Labor and Employment o DOLE ng taas sahod sa mga kasambahay mula 5,000 pesos hanggang 6,000 pesos. Kinumpirma ito ng National Wages and Productivity Board dahil sa pangangailangan matugunan ng bawat manggagawa ang kailangan ng kanilang pamilya, mga bilihin at iba pang bayarin sa lipunan. Nagpahayag din ang tanggapan ng ahensya sa Central Visayas ukol sa kanilang pagsulong sa pagpapatupad ng bagong antas ng sweldo upang maging sapat ito sa mga kasambahay. Mangyaring kailangan ng paliwanag at suhestyon ukol sa pinatupad na sweldo, huwag mag-atubiling i-contact ang RTWPB sa kanilang email address. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Malugod na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagdami ng service providers nito para sa mas mabilis na probisyon ng tulong na hatid ng kagawaran. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Karagdagang service providers ang ipinabatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na kaakibat ng kagawaran para sa pagpapabuti na maihatid at mapagserbisyuhan ang mga benepisyaryo nito sa programa. Ang iba't ibang service providers ay kinabibilangan ng ospital, dialysis centers, diagnostic clinics, medical devices o implants companies, funeral parlors at iba pa. Ang bilang naman ng mga service provider na matagumpay na pumirma sa Memorandum of Agreement o MOA ay nasa 703. Ang kasunduan na ito sa DSWD ay patunay sa pagsusumikap ng kagawaran na maihatid ang sapat na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang paglilibot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD o Plan Pag-abot Team sa Kamaynilaan upang tulungan ang mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Naniniwala ang Angels in Red Vest na matutulungan nito ang mga benepisyaryo sa programa na maabot ang kanilang pangarap at magkaroon ng pag-asa. Nais naman ng DSWD na ipagbigay alam sa kagawaran sakaling mayroong nangangailangan ng sapat na tulong, mangyaring magpadala lamang ng mensahe sa opisyal nitong social media page o tumawag sa hotline nito. Inaanyayahan ng Department of Trade and Industry ang lahat na makilahok sa IFEX Philippines 2024, ang grandeng international trade show ng bansa kung saan tampok ang mga pagkain at sangkap. Ang One Big Salo-Salo na ito ay gaganapin sa ika-10 hanggang ika-12 ng Mayo sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City, kung saan matitikman ang mga putaheng pinagmamalaki ng Pilipinas. Ang kaganapan ay tatakbo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga gustong mag-avail ng ticket, mangyaring bisitahin lamang ang ifexphilippines.com at mayroong diskwentong 20% para sa mga PWD at senior citizen at 50% naman ang diskwento para sa mga estudyante habang libre ito sa mga empleyado ng gobyerno. Dahil sa lubhang pagkabahala ng Commission on Human Rights o CHR sa nangyayaring strip search procedure sa New Bilibid Prison o NBP, ay nais na rin itong paimbestigahan ang kaso ng pagpapahubad sa mga bisita. Ang kabuuang detalye alamin mula kay Daniza Lopez. Isasagawa na ng Commission on Human Rights o CHR ang investigasyon sa nangyayaring strip search procedure sa New Bilibid Prison o NBP. Ito'y matapos magkasa ng investigasyon ang Department of Justice o DOJ dahil sa mga reklamong mapang-abuso na pagpapahubad at pagpapatuwad sa mga bisita sa NBP na isinasagawa ng mga tauhan ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon naman sa Bucor, matagal nang isinasagawa ang pagpapahubad sa mga dalaw dahil sa pagdami ng mga kaso ng pagpupuslit ng kontrabando sa bilangguan. Gayunpaman ay inihayag ng Bucor ang kanilang kahandaan sa pagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang naging paglabag ng mga tauhan nito sa protokol. Payag naman ng CHR, kinikilala nito ang kahalagahan ng masusing inspeksyon para sa seguridad at kaligtasan ng pasilidad ng bilangguan, ngunit paliwanag nito ay dapat na isinasagawang inspeksyon sa pribado at kaparehong kasarian. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Dalawang lalaking nagpakilalang MMDA enforcer sa Taguig, arestado dahil sa kasong usurpation of authority. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinuko sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy pa rin.
7 fishing vessels na huling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa Masbate. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinuko na ang ilang baril na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy sa Philippine National Police. Pahayag ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, sumuko na lamang ang pastor. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. 5 baril na pagmamay-ari ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy ang isinuko sa Philippine National Police. Dinala ito ng kampo ni Kibuloy sa Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 sa Davao City. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, noong May 2 pa isinuko ang mga baril ni Kibuloy. Ito ay matapos ang pag-revoke ng PNP sa lisensya ni Kibuloy na magmay-ari ng mga baril. Ayon sa PRO 11, isang Colt rifle, 2 Barrett pistols at 2 Metrilo pistol ang isinorender sa ahensya. Ayon sa PNP, may 14 pang mga baril si Kibuloy na dapat i-hand over sa pulisya sapagkat 19 na baril ang nakarehistro sa pangalan ng pastor. Ngunit paggigiit ni Atty. Torion sa isang interview, 5 lamang umano talaga ang baril ng pastor. Samantala, patuloy pa rin ang malawakang manhunt operation para maaresto ang pastor. Si Kibuloy ay mayroong warrant of arrest kaugnay sa kasong human trafficking at child abuse. Payo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, huwag na umanong magmatigas ang pastor at sumuko na lamang. Ayon sa huling update ng Bureau of Immigration, kumpiyansa ito na hindi pa nakakalabas ng bansa ang pastor. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang 2 lalaking nagpakilalang MMDA enforcer matapos magkamit ng kasong usurpation of authority. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Arestado ang 2 lalaking nagpakilalang MMDA enforcer sa C5 northbound Centennial Village sa barangay Pinagsama, Taguig City dahil sa kasong usurpation of authority. Ang usurpation of authority ay ang pagkatawan o pagpapanggap bilang opisyal, ahente o kinatawan ng anumang departamento o ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas, maging dayuhang pamahalaan. Kinilala ang mga suspect na sina Tomas Taguino Jr. at Carl Vincent Moaña. Isa sa 2 suspect ang kinilalang dating traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si Tomas Taguino Jr. na dating nakadestino sa C5 McKinley. Ngunit noong taong 2021, siya ay napatunayang guilty sa reklamong extortion at grave misconduct. Kaya naman nagpasya ang pamunuan ng ahensya na wag nang i-renew ang job order contract nito. Samantala sa inisyal na investigasyon ng Taguig City Police, napag-alaman na namamara di umano ng mga truck ang mga suspect sa bahagi ng C5 Road. Nakatanggap ng tawag ang desk officer ng Taguig City Police Substation 2 mula sa Taguig City Command Center kung saan iniulat na may 2 lalaki na nagpakilalang sila ay traffic constable umano ng MMDA. Sa naganap na pagdakip, nabigo ang 2 suspect na magpakita ng mission order at valid ID na magpapatunay na sila ay mga kawani ng MMDA. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa paghuli sa 7 fishing vessels na nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa katubigan ng San Pascual, Masbate. Ang anti-illegal fishing operation na ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Monitoring, Control and Surveillance 3004, Metal Shark 1103, BFAR Fisheries
Fisheries Protection and Law Enforcement Group o BFAR-FPLEG ng Region 5 at Coast Guard Station Masbate. Ayon sa BFAR-FPLEG, ang mga nabanggit na fishing vessel ay lumabag sa Republic Act No. 10654 na kilala rin bilang the Philippine Fisheries Code of 1998. Dahil sa selebrasyon ng World Tuna Day, ibinida ng Occidental Mindoro ang kanilang lokal na pagdiriwang na kung tawagin ay sablayan, hindi lang para ibida ang mga tuna, kundi isang paraan din upang mapaigting ang produktong handog ng mga mangingisda. Para sa buong detalye, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Pinangunahan ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI ang pagsulong sa pagpapanatili ng mga tuna sa ginunitang Sablayans World Tuna Day sa Occidental Mindoro upang ibida ang sektor na ito. Ang nasabing pangyayari ay dinaluhan ng mga mangingisda, mga negosyante sa industriya ng tuna, ahensyang kaugnay sa palaisdaan at mga organisasyong kaagapay sa pagpapanatili ng tuna sa pag-unlad ng lokal na merkado. Ayon sa ahensya, bahagi ng kanilang pag-aaral ang mga hakbang sa pagpapanatili ng tuna kung paano nito mapapaunlad ang industriya. Binigyan din rito na kinakailangan nakabase sa siyentipikong impormasyon ang mga solusyong inihain upang maiwasan ang pagsayang ng pondo na siyang kinakailangan sa pagkuha ng benepisyo. Kabilang din sa mga layunin nito ang mapataas ang kalidad ng buhay ng mga mangingisda, gaya ng pagsasagawa ng pananaliksik sa value chain support, pagtatansya sa pagkasira ng mga produkto ng isda at tungkulin ng National Stock Assessment Program sa pangangasiwa sa industriya ng palaisdaan. Ang paggunita ng World Tuna Day ay naglalayong isulong ang mga paraan sa pagpapanatili sa industriya ng palaisdaan bilang daan upang mas paunlarin ang lokal ng sablayan sa Occidental Mindoro. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa larong pampalakasan, magaganap na sa susunod na 2 linggo ang edisyon ng AVC Challenger Cup 2024 kung saan isa ito sa mga pinaghahandaang torneo ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. May ulat si Princess Castro. Inilabas na ng Asian Volleyball Confederation o AVC ang bracket ng mga kalahok na bansa para sa 2024 AVC Challenge Cup na gaganapin sa ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo sa Rizal Memorial Coliseum. Nasa hanay ng Pool A ang Pilipinas kung saan makakasama nito ang mga bansang Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Habang nasa Pool B naman ang mga bansang Vietnam, Indonesia, Kazakhstan, Singapore at Hong Kong. Ito ang unang kampanya ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na line-up para sa pambansang koponan, ngunit asahan nakakatawan sa Filipina Spikers ang Premier Volleyball League players. Inaasam ng koponan sa taong ito na mahigita ng kanilang ika-7 pwesto matapos ang kanilang kampanya noong nakaraang taon sa East Java, Indonesia. Sa kabilang banda, ang reigning champion na Vietnam ay inaasahang ipagtanggol ang kanilang titulo sa edisyon ng laro ngayong taon. Ang mananalo sa torneyong ito ay makakakuha ng secured spot sa 2024 FIVB Volleyball Challenger Cup. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Phreatic eruption muling naobserbahan sa Bulkang Taal. Ilang ahensya ay pinatupad ang dress code adjustment bunsod ng tag-init. Pilipinas at Korea mas paigtingin ang kolaborasyon sa turismo. CHR na bahala sa strip search procedure na isinasagawa sa Bilibid. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinukos sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy.
AVC Challenge Cup 2024 gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.